So yan, welcome sa isa na namang content para sa ating Dark Continent series. Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating video nakaraan kung saan tinatalakay natin si Jing Freaks. May mga katanungan akong iniwan sa inyo nung part 1 at dito ay sasagutin natin yan isa-isa. Well anyway, baka mamaya may mga hindi pa nagsusubscribe sa inyo dito mag-subscribe na kayo. Ikinagagala kong ipaalam sa inyo na wala yang bayad at isang pindot lang yan. Saka mag-like ka na rin. Makakatulong yan sa algorithm ng ating channel. Salamat. So yan, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin. Doon tayo sa meeting ng mga Zodiac kung saan hindi pa sumusuko sa kanila si Beyond Netero. Tinatanong nila ang kanilang mga sarili kung meron bang tao dito sa Hunter Association na interesadong pumunta sa Dark Continent. Siyempre, si Jing na yun. Dahil wala siyang pakailam basta siya ay makapag-enjoy at makapaglaro. Nature ni Jing ang maging stubborn o maging makulit. Sabi nga ni Chidel, kung meron mang isang tangang pupunta doon, siya na yon. Ito tanong ko sa inyo mga utoy, pwede ba na mag-isang pumunta si Jing Freaks sa Dark Continent? Ang sagot doon ay oo. Pwede naman siyang magsama ng sarili niyang tauhan, di ba? Pero bakit niya piniling sumama doon sa expedition team na binuo ni Beyond Netero? Ito ang dahilan kung bakit dapat pinapanood nyo yung part 1 ng video natin. Sinasabi ko doon na tinatarget niya si Pariston Hill. At the same time, makakarating pa siya ng Dark Continent, killing two birds in one stone. Ngayon, since hindi niya naman kapanalig yung mga kasama sa team, kailangan magkaroon siya ng level of trust sa mga kasama niya. Siyempre, nandun siya, kasama niya si Pariston, bago siya sa team, hindi niya alam kung sino ang sasaksak sa kanya sa likod. Alam niyo ba yung kasabihan na keep your friends close and your enemies closer? Alam ni Jing kung ano ang pinaplano ni Pariston. At sa palagay niya, ito rin yung gustong mangyari ni Chairman Netero. Diba sabi nga ni Jing, kung merong mang tao na nakakaintindi kay Chairman Netero, yun ay walang iba kundi si Pariston. So ganito sana yung gusto niyang mangyari. Makikipaghiwalay ang Hunter Association at V5. Dahil gagawa sila ng sariling ekspedisyon, mauuna ang team ng Hunter Association papuntang Dark Continent, hihintayin nila doon si Beyond, idideklara ang pagtugis sa kanya para hulihin. Para kay Pariston, yun sana ang dapat na nangyari. Kaso si Chidel na nga ang chairman ng Hunter Association at yung pinaka-boring na option ang kanyang gagawin, which is magiging sunod-sunuran sila sa V5. Ayaw ni Pariston ng ganitong klase ng senaryo, kaya handa niyang sirain ng Hunter Association gamit ang 5,000 Chimera Ant, dadayain niya ang Hunter exam para pumasa lahat ng tauhan niya at lahat yon ay pupunta sa Dark Continent. Siyempre, Hunter na sila At sa dami nun, magugulo nila ang leadership ng Hunter Association. Kasi 600 lang naman miyembro nun At yan ang ayaw na ayaw mangyari ni Jing Freaks. Sabi niya pa nga kay Pariston, kung naboboard ka na sa Hunter Association, bakit hindi ka maghanap ng ibang kalaro? Mula ngayon, siya na daw ang magiging playmate niya hanggang sa magmakaawa siyang tigilan na siya ni Jing. So malinaw na ba sa inyo kung ano gustong mangyari ni Pariston? In short, ayaw niyang makarating si Beyond sa Dark Continent at sisirain niya ang Hunter Association. So nandyan si Jing para sirain ang mga plano niya. So ngayon, ano yung mga countermeasure na gagawin ni Jing Freaks para mapigilan si Pariston? Gaya ng sinabi ko kanina, nasa team siya ni Beyond kaya kailangan niyang siguraduhin na walang sasaksak sa kanya sa likod. Since sa kasalukuyan, wala si Beyond sa team kasi nga nasa kamay siya ng mga Zodiac, pansamantala si Pariston ang tumatayong second in command. Which is obviously kagaguhan, di ba? In fact, hahayaan nga ni Pariston na tumakas si Beyond mag-isa. Kumbaga wala siya talagang pake in the first place. Kaya puwersado si Jing na maging second in command sa team. So ano ang ginawa niya para makuha niya ang tiwala ng mga tao? Sabi ni Jing, dodoblehin niya ang ibinayad sa kanila ni Beyond Netero. Basta siya na ang second in command at hindi na si Pariston. 1.5 billion ang ibinayad ni Beyond doon sa 10. 200 million doon sa iba. Kwentahin nyo na lang. Noong una parang ayaw pa nilang tanggapin ang pera ni Jing. Kailangan niya pang patunayan ang sarili niya sa kanila. Pero si Jing Freaks to kaya sumuko din silang lahat at tinanggap na nila ang pera. Well, may mga konting drama pa na nangyari at doon nga nagkaroon tayo ng pasilip sa kung ano ba ang kapangyarihan ni Jing Freaks. After all, si Pariston interesado rin siya. Ano ba ang kapangyarihan ng lokong to? So gumamit siya ng mga mersenaryo, yun nga lang talo. Sa anime, di ba tinamaan siya ng sapak ni Leorio? Nakopya ni Jing ang ability na yan.
Basta pag tinamaan si Jing ng kahit anong suntok, basta may kinalaman sa Nen, tsak na makokopya niya ang kapangyarihan ng sumapak. At bilang bonus, ma-unlock niya pa ang ability ng taong yon. Nakopya niya rin ang ultrasound ni Leorio at yun ang ginamit niyang pantapos doon sa dalawa na nasa likod ng lupang pader. Sinabi rin ni Jing na hindi pa yan ang tunay na extent ng kanyang kapangyarihan. Alam din ni Jing na pakana ni Pariston ang mga nangyaring pag-atake sa kanila, kaya naman kung gusto talaga malaman ni Pariston kung ano ang kapangyarihan ni Jing, mag one-on-one na lang daw sila. Ang ending, hindi na pumalag si Pariston at hinayaan niya na si Jing talaga ang mag-take over ng buong team. Pero halata naman na laban sa loob niya ang mga nangyari. Sa unang beses ay nakaramdam siya ng pagkamuhi sa isang tao at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kay Jing. So yan, tapos na tayo dito sa side drama na to. Si Jing na ang second in command sa team. Ano na ngayon ang mangyayari? Ang ekspedisyon papuntang Dark Continent ay mag-uumpisa sa New Continent. Ito mga utoy yung magsisilbing stopover. Dito kasi plano ng Kakin Empire na magtayo ng kolonya. At yan din ang isla kung saan matatapos ang Succession War. Kaya kung may milagro mang mangyayari, diyan lahat yon magaganap. So malamang dyan na planong itakas ni Jing si Beyond Netero. Meron na kasing plano ang V5 kung saan sila dediretso papuntang Dark Continent. At si Beyond ay walang balak na sundin ang direksyon na yon. Hahanap sila ng ibang daan kaya sinasabi ni Jing na dapat paghandaan nila ang isang 6th threat o ika-6 na banta. So ano yung mga banta na yan? Meron ng naunang na-identify na 5 banta o 5 threats. Mga nilalang ito na lubhang delikado. Sa susunod na content ko na ito ipapaliwanag. Anyway, since mag-iiba sila ng daan, dito na magkakagulo-gulo ang lahat. For starters, papayag ba ang V5 na mag-iiba ng ruta ang Hunter Association? Pag natakasan sila ni Beyond, paano na sila masusundan? Ano na ang mangyayari sa ekspedisyon at sa kabuuan ng New Continent? At higit sa lahat, sa tinatakbo ng storya, saan mo naman ipapasok itong si Gun? Diba? Siya ang bida dito Nagtataka nga ako kung bakit ito pinag-uusapan natin. Well anyway, si Gon at si Jing Freaks ay hindi nawawala ang kontak nila sa isa't isa. Sabihin na lang natin na sa kasalukuyan si Gon ay nakabakasyon. From time to time, chinecheck ni Jing kung ano ang lagay niya. Sabi ni Gon wala na daw siyang aura. Pinasinungalingan niya ni Jing, sabi niya meron, hindi niya lang daw nakikita. Ang conclusion nila, bumalik lang daw si Gon sa normal. So kung iisipin nyo, napakasimple lang ng solusyon. Kailangan lang ni Gon na mag-reactivate ng Nen. Ngayon naman ay mayroon tayong napiling tanong. Sinensored ko na lang pangalan mo kasi baka ma-demonetize tayo Anyway, sabi niya kung bumalik yung kapangyarihan ni Gon, paano sila makakasunod sa Dark Continent kasi nagsimula na itong maglayag at hindi kasama doon sa barko. So yan meron naman akong nakikitang paraan na hindi madedetect ng V5 o mga organisasyon na nagmo-monitor ng mga tao papuntang Dark Continent. Siyempre, nasasagap ng radar yan. Di siyempre dapat humanap ka ng paraan kung saan hindi sila pwedeng madetect. Ito teorya lang to, mataas ang chance na mali. Diba sabi ko sa inyo, si Jing ay nag-aalaga ng mga kakaibang species. Diba sa episode 148, nandun siya sa pugad ng malaking ibon. Kung yun ang sakyan ni Gon papuntang New Continent, madedetect pa kaya siya? Siyempre, hindi na, di ba? Siguro ko naman sang-ayon kayo na mas mabilis ang paglalakbay kung ikaw ay lilipad kesa maglalayag ka sa dagat. Kaya kung may paraan para makahabol si Gon, makakahabol. Huwag niyong kakalimutan na Freaks ang apelido niya. Magaling sila magpaamo ng hayop. And speaking of Freaks, yan ang susunod nating video. Si Don Freaks at ang mga bagay-bagay na matatagpuan sa Dark Continent. Isama nyo na yung 5 threats. Yan exciting yung video na yan. Alam ko na ang iba sa inyo ay may idea na tungkol dyan. Pero feeling ko hindi nyo pa rin nagigets yung buong picture. Sa susunod na video alamin natin kung ano yung magiging silbi ni Don Freaks at kung papaano ba lalabanan yung 5 banta na yan. So ayos ba? Kaya mag-subscribe na kayo dito at i-share na rin para dumami tayo at ganahan akong gumawa lalo. Siyempre, pag maraming views, di tuloy-tuloy lang tayo. So yan comment lang kayo sa baba, baka mapili natin yung tanong nyo. And as always, muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture, magbasa ng Hunter x Hunter hanggang sa muli. Paalam!